Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus o tinatawag nating Transfiguration. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mga pangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng inyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay inyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pangindapating maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito at isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang nakaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit na nabubuhay magkapamahalaan. Binigyan siya ng karangalan at kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan, lahat kayong mga pulo ay masaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagdikit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran.
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Ikaw, Poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at ang kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa harimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon. At ang sinag ng tala ay umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob.
Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw naming nakikinig o nakikisama sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa iba't ibang dako na bansa at sa mga kapilyang sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Mga kapatid, tayo po ngayon ay ipinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. O sa wikang Ingles, ito'y tinatawag natin the Feast of Transfiguration. Sa mabuting balita, si Jesus kasama ang piling alagad ay umakyat sa kabundukan ng Tabor. Ito yung tagpo na kung saan kasama ni Jesus, sina Pedro, Santiago at Juan, na nakipag-usap kay Moises at Elias at nagbagong anyo sa harap ng mga alagad si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ay nagpapaalala ng tatlong importanteng realidad sa buhay natin bilang mga tao. At ano po itong importanteng mga realidad sa buhay natin? Una ay challenges na tayo dumadaan sa pagsubok sa buhay. Pangalawa ay changes. Meron dapat pagbabago. At pangatlo, binibigyan tayo ng chances. Panibagong pagkakataon pang ipagpatuloy ang buhay natin sa Diyos. Una, challenges o pagsubok. Tila baga, ikinukumpara ng Panginoong Hesukristo ang buhay sa pag-akyat sa kabundukan. Tila baga ipinapaalala niya sa atin na ang buhay ay hindi mawawalan ng mahirap na akyatin o mas kilala natin sa tinatawag nating pagsubok. God seemingly reminds everybody that as long as we live, we will be facing many challenges. Problem sa pagsasama, sa pangangatawan, pinansyal, pamilya, at marami pang problemang haharapin sa buhay. Obstacles that are not meant to hurt or even just make us suffer, but to make us worthy of attaining the beauty of what it is offered at the peak of the mountain of our life. Nandoon lagi, kahit na tayo'y umaakyat, kahit na tayo'y naglalakbay sa lupa, dapat ang tingin natin sa mga pagsubok na ito ay hindi hadlang, pagkos maging lakas natin. Tandaan, lagi ang payo ng mga nakakatanda sa atin, kung walang tiyaga, walang nilaga. No guts, no glory. Persons who befriend comfort, those who embrace fellow feelings, walk less in the life, but those who stand to every challenge, reaches not only farthest places, but also even the paradise which God has prepared. Ang mga taong nagtiyaga, ang mga taong ibinigay ang lahat, ang mga taong hindi sumusuko, nakakarating sa minimithi, naaabot
ang pangarap. At hindi lamang ang kanilang pangarap, kundi pati ang mitiing makarating sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo dadaan sa maraming pagsubok sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan, may problema na hinaharap. Pero sana mga kapatid, tandaan, kung si Jesus dumaan din sa maraming pagsubok, nagtagumpay siya. Kung si Jesus dumaan din sa napakaraming hinaharap sa buhay, ano ang nangyari? Nagtagumpay siya. Mga kapatid, pakita lamang na sa pagsubok natin sa buhay, sa bandang huli, merong tagumpay. Ikalawa, changes o pagbabago. Ipinipinta ng mabuting balita si Kristo sa isang individual na sumasailalim sa pagbabago. Isang maganda at kaakit-akit na pagbabago. Change, uncover or unearth the beauty that lies within ourselves. Pinapalabas ng pagbabago yung nakatagong ganda na matagal na nasa atin. Tinatanggal ng pagbabago yung mga bagay na tumataklob sa kagandahan na sadyang likas para sa atin. Maganda at kaakit-akit sapagkat may mga pagbabago na kabaliktaran nito. Hindi maganda at hindi kaakit-akit. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Jesus sa mabuting balita kung paanong namangha, kung paanong nagningning si Jesus dahil sa pagbabagong anyo niya. Tayo din hinahamon sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng marami nating nagawa sa buhay, hinahamon din tayo ng Diyos na magkaroon ng panahon upang magbago. Magbago ng naayon sa atin mismong natura sa pagiging mabuti. Naayon sa kagandahang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi taliwas sa kung anuman ang ibinigay na biyaya ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, kapag malayo tayo sa biyaya ng Diyos, hindi natin mararating ang dako ng buhay na ito. Sa Diyos lamang natin matatagpuan at masusumpungan ang pagbabago na hinahangad natin para sa ating mga sarili. Mga kapatid, napaalala sa atin ni Jesus ng kapistahang itong pagbabagong anyo, tayo rin nihimok na ituwid ang ating mga landas, ituon ang ating mga sarili para sa Kanya. Pangatlo, binibigyan tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng paulit-ulit nating pagkakasala, binibigyan tayo ng chances. Pagkakataon sa atin hong mabuting balita, gaano mang hindi karapat-dapat ang tatlong alagad sa kanilang nakita, nasaksihan pa din nila ang lahat ng nangyari dahil sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa tao. God seems to tell us that we will fail many times in achieving the change that He wants for us. Pero hindi tayo dapat mabahala dahil pagbibigyan tayo hindi lang isa o dalawang beses na pagkakataon, kundi hindi mabilang na pagkakataon upang marating natin ang estado na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ngayon. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. Pagkakataon upang ipakita na siya lamang dapat ang ating sinasamba. Pagkakataon na dapat siya lamang ang pinagtutuunan natin ng pansin.
Life will offer many chances just for us to be like Jesus. For our God is a God not only of second chances, nor of many chances. Hindi lamang ang Diyos nagbibigay ng isa, dalawa, kundi maraming pagkakataon upang tayo ay magbago. He is a God of infinite chances, of limitless chances, because He is love. Dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto niya na tayo ay Kanyang makasama. At parte ng Kanyang pagmamahal sa tao ay hindi lang ang pagkakaroon ng pangarap na makasama niya tayo sa Kanyang inihandang kaharian, kundi kalakip ng pagmamahal niya sa atin ay pagkakaloob ng lahat ng bagay na kinakailangan natin upang matulungan tayong maabot at tuluyang mapasa atin ang ating mga pangarap. Mga kapatid, ang Diyos, binibigyan tayo ng maraming pagkakataon. Ang Diyos, lagi tayong pinapatawad sa lahat ng pagkukulang natin. Ang Diyos, pinapakita sa atin kung paano siya'y mapagmahal. Mga kapatid, ito din ang hamon para sa atin. Kung ang Diyos nagbibigay sa atin ng maraming chances na tayo'y magbago, na tayo'y patawarin, mga pagkakataon na tayo'y handa niyang tatanggapin, tayo rin, mga anak niya, hinahamon, magkaroon din ng puso sa mga taong nagkakasala sa atin, sa mga taong nagkakamali sa atin, sa mga taong hindi natin pinapansin. Bigyan din natin ng chance na sila ay lapitan o sila ay lumapit sa atin, sila ay pansinin. Sa ganon, makita ng mga taong ito ang liwanag ng Diyos sa atin. Luluwagan ang ating kalooban at luluwagan din natin ang mga kalooban ng mga taong nakakasakit sa atin. Ganon ang nakita ng mga alagad na pagbabago kay Jesus. Nagningning. At kahit po sa ating buhay, ganon din naman ho. Kapag nagkabati kayo ng inyong kaaway, ano ba ang nangyayari? Kakaroon ng magandang ngiti. Nakikita ang ngiti dahil naging maayos. Nagningning ang mukha dahil naging maayos ang dalawang magkagalit. Mga kapatid, hinihimok o hinahamon tayo ng Diyos na sa ating buhay, tingnan natin paano ba natin matutulungan ang ating sarili upang maging kaakit-akit, upang maging maganda, upang magbago. Na katulad ni Jesus, mga kapatid, sa kapistahang ito, ipinapaalala sa atin na sa paglalakbay natin dito sa lupa, marami tayong haharaping challenges. At ibinibigay sa atin, pinapakita sa atin ng Diyos sa kapistahang ito. Sa halip na tayo ay malugmok sa mga challenges na iyon, ipilit nating harapin sapagkat kinakailangan nating tulungan ang ating sarili upang magbago. At sa pagharap natin sa pagbabagong iyon, kahit na tayo'y magkasala, kahit na tayo'y madapa, huwag tayong mag-alala. Binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon upang muli tayong magbago. Challenges, changes, and chances. Tatlong importanteng bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos upang mas lalo natin ang Diyos mahalin, mas lalo tayong lumapit kay Jesus, mas lalo tayong sumamba kay Jesus. Isang magandang umaga sa inyo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagbagong anyo si Jesus habang siya'y nagdarasal. Nananalig sa bisa ng panalangin, idulog natin ang ating mga kahilingan sa bukal ng lahat ng biyaya. Mahabaging Diyos, tingin mo kami. Mahabaging Diyos, tinggin mo kami. Para sa simbahan panlahat, nawa ay mabuting asal ang kanyang miyembro ay maging bukal na inspirasyon at kaliwanagan sa ibang tao. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat ng pinunong relihiyoso, nawa ay magtagumpay sila sa pagtatanim sa puso ng bawat isa sa pagmamahal sa panalangin at pagsunod sa mabuting balita. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tinggin mo kami. Para sa malubhang sakit at halos matuksong nawalan ng pag-asa, nawa ay makatagpo sila sa pagbabago ng anyo ni Jesus, ng lakas at pampasiglang kailangan nila upang ihanda ang kanilang sarili para sa kanilang pakikipagtagpo sa Kanya. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa kabataan at pakikiramdam ay hindi sila nauunawaan sa kanilang mga magulang at guro, nawa ay makita nila sa mga turo at halimbawa ni Jesus ang sagot ng kanilang pag-aalala. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tinggin mo kami. Para sa ating kuro paroko at iba pang pari sa ating parokya, nawa ay gantimpalaan sila ng Panginoon sa kanilang pagkabukas palad sa pagtugon sa ating pangailangan espiritual, sa paghahati at banal na tinapay ng salita ng Diyos, ng Eukaristiya at iba pang sakramento. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa ay magpasalamat tayo at makipagtulungan sa paglilingkod ng ating kura paroko at kanyang mga katulong, at tayo ay naway maging kasiyasiya sa kanilang panalangin. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating sarili, kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, itulot mong malugod kaming makinig sa turo ng inyong nagbabagong anyong anak, at ito'y isabuhay upang kami magalak sa kanyang presensya sa karian ng liwanag kung saan siya nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Pwede na pong tumayo ang may nais maghandog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa na sa sinag niyang nagniningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan na Jesucristo na aming Panginoon, ipinakita niyang siya'y magniningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya ng kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawin niya ang pangambat takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanan na kanyang pinangunguluhan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana, sana, sa taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tunay kong Jesus naming mahal.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tindulog ang ating mga kahilingan sa panalang itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay sunawang magpabago sa amin sa kapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Iyo rin. ko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Itulot nawa ng mga pangyarihang Diyos na kayo'y makabahagi sa pagbagong anyo ni Kristo sa pamagitan ng inyong pagsunod sa kanyang mga turo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tibayan nawa ng kanyang pagmamahal ang inyong pananampalataya upang magpunyagi kayo sa mabuting gawa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gabayan niya nawa kayo tungo sa kanya nang kayo'y makabahagi sa kanyang liwanag at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Mayroong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.